Alam nyo ba na ang isang pamilyar na gulay tulad ng talong ay may napakaraming kwentong itinatago mula sa isang alamat tungkol sa kasakiman hanggang sa isang pabula ng katapangan. Paano nga ba nagkaroon ng ganito karaming version ng alamat ang isang simpleng gulay? Halika't alamin natin. Kasi dito sa Pilipinas, ang talong hindi lang yan basta gulay. Siyempre, bida yan sa bahay kubo at sino ba namang hindi mahilig sa pinakbet na may talong, di ba? Parte na talaga siya ng kultura natin. Pero, heto ang interesting. Kapag sinubukan mong alamin ang alamat nito, may matutuklasan kang nakakagulat. Hindi lang pala iisang kwento niya, napakarami pala. Okay, so para mas maintindihan natin to, isipin nating isa itong investigasyon. Susuriin natin ang tatlong magkakaibang case file bago tayo magbigay ng ating hatol sa dulo. Umpisahan natin sa unang kaso. Ito ay isang classic na cautionary tale, isang kwento na may babala tungkol sa isang lalaking nabigyan ng napakalaking biyaya. So, etong si Joshua, sa umpisa, mabait siya, matulungin. At dahil dyan, binigyan siya ng mga diwata ng isang mahiwagang hardin na puno ng malulusog na talong. Ang ganda ng simula, di ba? At dito natin makikita yung mabilis na pagbabago niyang karakter niya. Yung pangako niyang ipamigay lang ang mga talong, biglang nalaho nang masilaw siya sa pera. At ang masama pa, sinubukan pa niyang i-justify kumbaga yung kasakiman niya. Akala niya maitatago niya yung pagtaksil niya sa kasunduan nila ng mga diwata. Well, syempre, walang lihim na hindi nabubunyag, di ba? Nahuli siya at ang parusa, naging isa siyang maliit at pangit na talong. Siya mismo ang naging simbolo ng kasakiman niya. So, ang bigat ng aral dito, ano? Isang malinaw na paalala na ang kasakiman laging may katapat na parusa at ang tunay na kayamanan wala sa pera kundi sa pagiging tapat at mapagbigay. Okay, let's move on. Case file number 2. At ito, ibang-iba naman ang kwento. Isang pabula kung saan ang bida ay hindi tao at ang aral ay tungkol sa paghanap ng lakas sa kalooban. So bida natin dito si Tala. Isang talong na, alam mo yun, medyo mababa ang self-esteem. Pakiramdam niya, simple lang siya, walang dating kumpara sa ibang makukulay na gulay. At dito sa paglalakbay niya, makikita natin yung classic hero's journey, di ba? Mula sa pagiging insecure, dumaan siya sa isang pagsubok hanggang sa naging tagapagtanggol siya ng buong hardin. Grabe yung character development. Ito yung turning point yung mga sinabi ng diwata. Yun yung nagpaalala sa kanya na ang tunay na halaga at lakas ay hindi nakikita sa labas, nasa puso raw. Kaya ang ganda ng lesson ng alamat na to, no? Na yung totoong kagandahan, yung totoong lakas, hindi yan sa kulay o sa anyo. Galing pala talaga yan sa loob, sa kabutihan at tapang ng puso mo. At para sa ating final case file, medyo iba naman yung atake. Hindi na ito tungkol sa isang pagsubok ng isang karakter, kundi isang kwento ng pinagmulan na nakasentro sa isang buong komunidad. So, ang bida rito ay sina Tatang Andong at Aling Iska. Sila yung ehemplo ng kasipagan at simpleng pamumuhay, yung mga classic na Filipino values na pinapahalagahan natin. Tingnan ninyo yung naging flow. Mula sa isang simpleng discovery sa gubat, dahil sa kanilang pagsisikap at ito ang importante, pagbabahagi sa iba, umunlad hindi lang sila kundi ang buong lugar nila. At dito, sobrang linaw ng mensahe. Ang pag-unlad hindi lang basta nadidiscover. Ito ay itinatanim, inaalagaan, at pinagsasaluhan ng isang buong komunidad. Bayanihan, kumbaga. Okay, so tatlong kwento, tatlong magkakaibang aral para lang sa iisang gulay. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung susumahin natin, bawat alamat ay may tinuturong core Filipino value, di ba? Ang kwento ni Joshua tungkol sa integridad, ang kay Tala tungkol sa lakas ng loob at panloob na kagandahan, at ang kina Andong at Iska tungkol sa bayanihan at kasipagan. At ito pa ang isang nakakatuwang isipin. Ang talong mismo, hindi pala orihinal na galing dito sa atin. Isa siyang dayo, kumbaga, na dumating daan-daang taon na ang nakalipas at niyakap natin ng husto hanggang sa naging bahagi na ng ating pagka-Pilipino. So, yung pagkakaroon pala ng maraming alamat ay hindi nangangahulugang magulo ang kwento. Sa totoo lang, patunay ito na sobrang yaman ng ating kultura.
Ang mga kwento parang yung talong mismo, nag-aada para magturo ng mga aral na kailangan nating marinig sa iba't ibang panahon. Kaya sa susunod na kakain ka, subukan mong isipin, anong kwento kaya ang dala ng pagkain na nasa plato mo? Anong aral ang maaari nating matutunan mula rito?